Hello! Ito po yung part 2 sa ating self-element. So, kung meron kang 500, isend mo sa akin ng iyong full name at saka birthday. Okay? So, yan po, malalaman natin kung anong klaseng element ka. For life na yan hanggang sa pagtanda mo, magagamit mo yan para po ikakabuti ang inyong buhay at kung gusto mong yumaman. Naniniwala ka ba? Pati po sa good relationship, magagamit mo to at maituturo mo to sa iyong anak sa kanyang study, sa kanyang kursong kukunin at sa kanyang pasukin na trabaho at negosyo. Okay, ito yung part 2. So, tapos na tayo sa kung ano yung nakakasira, nakaka-insulto at pangatlo naman po, ito po yung tinatawag natin na feeds or yung nag-generate or nakakatulong. Okay? So, ito na ang the best part kasi ito yung mga element na to ang ating kailangan para yumaman at maging smooth ang daloy ng ating pamumuhay. Okay, fire element ka ba? Ang fire element po, hanapin natin kung kayo ay earth, hanapin mo si fire kasi si fire ang magsusupport sa'yo para maging okay ang buhay mo. Okay? If you are metal, hanapin mo si earth. Okay? Hanapin mo sa earth kasi sila yung tutulong sa'yo para maging mapabuti ang iyong buhay. Para saan? Example, ikaw, metal ka. Maghanap ka ng supplier na earth kasi siya yung magbubos ng ng supply, ng kahit ano pa para makabenefits ka. Yun ang ibig sabihin ng beneficiary ka. Now, if you are a water, hanapin mo si metal. Siya yung makakatulong sa'yo for life. Okay? Now, si wood naman, hanapin mo si water because it will nourish you. Tutubo ka nito nang walang makakapigil. Okay? Again, fire creates earth. Earth bears metal. Metal carries water. And then water nourish wood. So, yun po ang ating nakakatulong for life na element sa bawat isa. Now, pangalawa po ay ang overcoming or ito yung controlling. So, dito na papasok ang mga taong nagko-control sa'yo or tinatawag na gusto lahat masunod. Gusto lahat ng kanyang desisyon masunod. Ito yung mga manipulator na tao or controlling. Or tinatawag natin na ayaw natin tinatawag natin nga nakakasira sa buhay mo isa. So number 1 po, wood element parts earth. So yan, pag yan ay naano mo ang isang wood element, earth ka. Tapos naano mo siya, na break mo yung rules or nakakaano ka ng kanyang trust. So siya yung magsisira sa buhay mo. Kaya iwasan mong ma-trigger. Gets nyo? Okay? Earth absorbs water and in water quenches fire. So, ibig sabihin, sisirain ka ng sisirain. Kung fire element ka, tapos ang nakalaban mo ay water, naku, talagang hindi ka titigilan. Hanggat hindi ka lulubog. At hindi ka mapupurduy. Mawalan ng trabaho, mawalan ng negosyo, sisira buhay mo. So, fire melts metal. So, kung metal ka, iwasan mo si fire kasi alam mo na hindi ka talaga mananalo dyan. Right? So, metal chops wood. So, yung mga wood element, iwasan na maging asawa si metal. Or maging supplier, maging client, or maging kaaway. Huwag mong pautangin. O nangutang man, iwasan mo na lang kasuhan kasi na ikaw ang babaliktarin. Ganun po, ha? Now, dito naman tayo sa sinasabi na kung ikaw ay mag-support, na common to sa mga nasa abroad na nagsusupport ng mga estudyante na mga pamangkin sa Pilipinas. Okay? So, ito po, kung fire element ka, tapos hanapin mo ang pamangkin na earth. Kasi lahat ng ipapadala mong pera ay naku, hindi yan sasayangin. Talagang isusulit niya yung kanyang talino, ang kanyang time para
matapos po siya sa kanyang pag-aaral. Ito ang number 1 talagang dapat alamin sa mga taong nasa abroad para hindi maging uto-uto at masayang yung kanilang pinapaguran. Okay? Kung fire element ka, hanapin mo si metal. So, ibig sabihin, like example, mag-ano ka ng negosyo. So, alam mo naman na earth element ka, hanapin mo ang metal element. Siya ay hindi ka tatakbuhan sa pera. Ang puhunan mo ay papalaguin pa. Pangatlo, makakatrust ka sa kanya ng 100%. Kasi ang element ng bawat isa ay magkapareho. Okay? Supports. So, hanapin mo si earth kung ikaw ay metal. No, kung ikaw naman ay earth, hanapin mo si metal. So, yan ay support. So, ikaw yung mag-support. Nasa likod ka niya ba? Lagi. Like example, ikaw ito si earth. Tapos ito si metal. Kung anong plano mo sa buhay, susuportahan ka lagi. Naintindihan nyo na ang ibig kong sabihin? So, example si fire at saka si earth. Ito, si earth, wala pang puhunan, nanghingi sa'yo ng tulong. Ikaw, suportado ka. So, nakita niya ang iyong suporta, gagawin niya lahat para lang maging proud ka. Okay? Tandaan ito. Fire supports and reacts and creates earth. Earth supports metal. Metal supports water. Water supports wood. And wood supports fire. So, I hope naintindihan lahat ha. So, ito naman, susunod natin na video is alamin po natin ang ating kung saan tayo yayaman. Okay? So, yun ang tinatawag na binabayaran ng 1.5. So, yun ang buong basket of elements mo. So, doon na naman natin makikita kung saan ka mahina at saan ka malakas. Okay, explain ko yan later. Now, dito bago po ako mag-in sa aking video, tandaan nyo po ha, ang Daymaster o yung self-element ay magkaiba yan sa i-google mo. Kasi yung i-google mo, try ka magpunta sa www.google.com. Ilagay mo doon ang iyong buong birthday. Like example, January 29, 1970. Tapos lagyan nyo po ng zodiac animal. So, yan po, ang animals na yan, ay yan yung reaction ng taon sa'yo or yung people around you. So, hindi yan yung nagpapayaman sa'yo. Hindi yan ikaw. Okay? Yan yung, although magagamit siya sa ating buhay, but pangalawas, nasa second option. Bakit? Yan yung reaction sa tao sa'yo, sa mga magulang mo, sa grandparents mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa people around you, social, sa mga socialites, na mga events, or yung tao, yung ano ba, different person, at saka sa taon sa'yo. Which is good din kung makikipag-interact ka sa kapwa-tao at kung gusto mo maging okay sa taon na yan. Yan po ibig sabihin. Now, ito pong self-element at tinatawag na basket of elements, iyan po ay hindi nyo nakikita sa Google kung hindi naman kayo marunong mag-analyze. Kasi tandaan nyo ha, sa isang pagkakamali lang, yan, magkakamali ka lang ng isang pag-intindi, naku, masisira buhay mo. Para yang umaasa ka sa wala. Ganun yon. So, sa halagang 1.5, hindi yan nakakaano sa bulsa mo. So, isend mo yan sa akin yung full birthday mo. Kung alam mo ang time of birth na pinanganak ka na sa birth certificate, ay mas mabuti. Bakit? Kasi yan po malalaman kung anong element ka, sino ang tutulong sa'yo for life, at dito din malalaman kung sino maging birthday mo sa mga social events, at kung gusto mo mag-abroad at kung nasa abroad ka, sino ang tutulong lang sa'yo na hindi ka maging kaawawa or hindi ka mabackstab ng kapwa mo. So, dito rin malalaman kung saan ka yayaman at dito rin malaman kung anong mga lucky charms ang pwede mong itangan na magbibigay sa'yo ng sapat na swerte para ikaw ay magginhawa ang buhay at yumaman. Tandaan po, ang self-element ay ikaw yan. Much better po na alam mo kung sino ka bago ka po magsimula nagkuha ng mga lucky charms para po malaman mo kung saan
kalulugar. Okay, again ha, ang earth po is more on yan sa physical, si metal, more on yan sa mental, niisip lagi ang hindi pa nangyayari. Si water, emotion, wood, growth or breakthrough. Si fire po is lagi niyang nag-iisip sa future. So, fire element ka, ingatan ng heart, ang wood, ingatan liver, earth, ingatan ng spleen, metal, ingatan ng lungs, water, ingatan ng kidneys, issues. See you sa part 3!